Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, JMRC 3, Quarter 2, Week 2. Ang ating paksa ay pagkikipag-ugnayan sa bawat kasapi ng pamilya. Tayo ay manalangin. Magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo tuluyang tumungo sa ating aralin ngayong araw, maaari ba munang magbahagi ng inyong mga hobbies o mga bagay na madalas o kinahihiligan ninyong gawin? Ibahagi rin kung ito ay ginagawa ninyo kasama ang inyong pamilya. Halimbawa ng mga sagot: paglalaro ng video games, pagbabasa ng mga libro, panonood ng mga palabas sa telebisyon o sa cellphone, pagbibisikleta, paglabas kasama ang pamilya. Narito ang mga emoji: masaya, malungkot, nakagugutom, nakaiiyak, at nakapagtataka. Magpapakita ako ng iba't ibang larawan. Sa bawat larawan na makikita, alamin kung ano ang inyong mararamdaman. Depende sa inyong pakiramdam. Tumayo sa tapat ng emosyon na nakaguhit sa pisara. Maaari bang tumayo ang lahat? Narito ang unang larawan. Silid-aralan. Batang nagpapagamot. Aso. Sorbetes. Masayang pamilya. Ngayong araw ay pag-uusapan natin at tutukuyin ang mga paraan ng pakikipag-ugnayan sa loob ng tahanan na dahilan upang malinang ang pagmamahalan at pagkakaunawaan sa pamilya. Atin itong basahin. Pakikipag-ugnayan. Ano ang kahulugan ng salitang nakapaskil sa pisara? Narito ang halimbawa ng pakikipag-ugnayan sa pamilya. Pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan, pakikipaglaro, pagtulong sa tahanan, paghingi ng payo. Basahin ang maikling sanaysay. Ito ay pinamagatang kwentuhan ng magkaibigan. Nagkwentuhan kami ng kaibigan kong si Nathan habang kumakain sa kantin ng aming baon sa recess. Alam mo ba? Bungad ni Nathan. Tinulungan ko si nanay at tatay sa gawain sa bahay kahapon. Talaga? Ang sipag mo naman, sabi ko. Gusto kong tinutulungan sa gawaing bahay si nanay at tatay. Nakakapagkwentuhan kasi kami, sagot ni Nathan. Parang ang saya nun ah, tugon ko. Oo, masaya yun, wika ni Nathan. Pagkatapos ng gawaing bahay, nakipaglaro naman ako ng habulan sa mga kapatid ko. Puro kami tawanan habang naglalaro. Masaya nga maglaro ng habulan, sabi ko. Puro tawanan din kami ng mga pinsan ko kapag naghahabulan, dagdag ko. Totoo yan, sagot ni Nathan. Pero ang pinakapaborito ko ay noong nag-aral ako kahapon dahil nakahingi ako ng payo para sa aking mga aralin mula kay lolo at lola.
Masayang sambit ni Nathan. Lolo at lola mo pala ang tumutulong sa iyo sa aralin. Ako naman ay sina tito at tita. Sagot ko. Ay, tumunog na ang bell. Tapos na ang recess. Sabi ni Nathan. Halika, balik na tayo sa klase. Tugon ko. Tara na, pero di ko pa naubos ang baon ko. Itatago ko na lang muna ito para maiuwi sa amin. Sambit ni Nathan. At sabay na kaming naglakad pabalik sa silid-aralan. Paano kayo nakikipag-ugnayan sa inyong pamilya? Maglalaro tayo ngayon. Ang pamagat ng ating laro ay Kaya Ko Yan. Simple lamang ang gagawin. Magtatanong kung kaya ba ninyong gawin ang babanggitin na paraan ng pakikipag-ugnayan. Kung sa palagay ninyo ay kaya ninyong gawin ang nabanggit, itaas ninyo ang inyong kamay at sabihin, kaya ko yan. Kung hindi nyo naman kaya ang gawain, ayos lang yan. Manatiling nakaupo at makinig ng mabuti sa susunod na gawain. Malinaw ba? Kaya ba ninyong magsabi ng po at opo kapag nakikipag-usap sa nakatatanda? Mahusay! Ngayon, simulan na natin ang laro. Kaya ba ninyong magsabi ng katotohanan? Sumunod sa utos ng magulang. Magsabi ng please o pakiusap. Umamin sa pagkakamali. Magsabi ng I love you o mahal kita sa pamilya. Tumulong sa gawaing bahay. Magmano. Makipaglaro sa kapatid o pinsan na hindi napipikon. Makinig sa payo. Makipag-usap na hindi sumisigaw. Magaling, palakpakan natin ang bawat isa. Ngayon ay dadako naman tayo sa gawain isa. Ang panuto para sa gawain isa ay ito. Kumuha ng isang pirasong papel at isulat ang iyong pangalan. Maglista ng mga paraan ng pagkikipag-ugnayan sa pamilya na iyong ginagawa o nagagawa. Hanggang 10 lamang ang maaaring ilista. Maaaring hindi umabot sa 10, ngunit dapat ay hindi bababa sa 5 ang nasa listahan. Maglalaro muli tayo. Ang pamagat ng ating laro ay Kaya Ko Rin Yan. Simple lamang ang ating gagawin. Mula sa mga nailista ninyong paraan ng pagkikipag-ugnayan sa pamilya na inyong nagagawa, pipili kayo ng isa at sasabihin ninyo sa inyong katabi na kaya kong sabihin ang paraan ng pagkikipag-ugnayan. Kaya mo ba yon? Sabihin ang pangalan ng katabi. Kapag kaya ng iyong katabi na gawin ang iyong sinabi, sasabihin niya na kaya ko rin yan. Pagkatapos noon ay siya naman ang pipili mula sa kanyang listahan at magtatanong sa katabi. Ngunit kapag hindi kaya ng inyong katabi na gawin ang paraan ng pagkikipag-ugnayan sa pamilya na iyong sinabi, sasabihin niya na hindi ko kaya yan. May iba pa ba? Kapag ganito, kailangan ninyong pumili ng ibang mula sa iyong listahan at tanungin ulit ang inyong katabi. Malinaw ba? Subukan natin. Kaya kong tulungan ang aking tatay na magkumpuni ng bentilador. Kaya mo ba yon? Hindi ko kaya yan. May iba pa ba? Kaya kong gumamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda. Kaya mo ba yon?
Kaya ko rin yan. Magpapatuloy ang laro. Kaya kong sasabihin ito ng mag-aaral. Anong wastong pakikipag-ugnayan sa bawat kasapi ng pamilya na kayang gampanan ng isang batang tulad mo na makakatugon sa bawat sitwasyon para malinang ang pagmamahalan at pagkakaunawaan sa tahanan? Pagod na ang iyong tito sa paglilinis, ngunit marami pang nakakalat na mga laruan. Nagugutom ang iyong kapatid. Walang kausap ang iyong lola. Hindi mo alam ang gagawin sa iyong takdang aralin. Napalo mo ang iyong pinsan dahil natalo ka sa laro. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Tulungan si tito na magligpit ng laruan. Bigyan ng pagkain ang aking kapatid. Makipagkwentuhan kay lola. Humingi ng payo sa aking takdang aralin. Humingi ng tawad sa aking pinsan. Bakit ito ang iyong sagot? Kumuha ng isang papel at isulat ang iyong pangalan. Lagyan ito ng numero mula 1 hanggang 5. Ilagay ang check kung sa tingin nyo ay wastong pamamaraan ng pagkikipag-ugnayan sa pamilya ang nakasulat sa pisara. Ilagay naman ng X kung sa tingin nyo ay hindi wastong pamamaraan ng pagkikipag-ugnayan sa pamilya ang nakasulat sa pisara. Pagsigaw o pagwawala sa tuwing nagagalit o hindi na ibibigay ang hiling. Pagtalikod habang kinakausap. Pagsasalita ng kalmado sa tuwing nagpapaliwanag o sumasagot sa nakatatanda. Agad na pagtugon kapag tinatawag. Pagdarabog kay nanay o tatay kapag napagalitan. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa inyong takdang aralin, sa isang papel, sumulat ng isang wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa pamilya na hindi pa ninyo kasalukuyang ginagawa sa loob ng tahanan. Ipaliwanag kung bakit sa tingin nyo ay hindi nyo pa ito ginagawa sa loob ng tahanan. Ipaliwanag din kung bakit ito ang inyong napiling simulang gawin sa loob ng tahanan. Narito ang halimbawa ng maaaring maging sagot. Bakit ito ang iyong sagot? Para sa ikalawang araw. Tayo ay manalangin. Magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo tuluyang tumungo sa ating aralin ngayong araw, maaari ba munang magbahagi kung ano ang inyong mga ginawa kahapon kasama ang inyong pamilya? Narito ang mga halimbawa ng mga sagot. Kumain kasabay ang pamilya. Nakipagkwentuhan. Nakipaglaro. Gumawa ng takdang aralin. Nagdasal kasama ang pamilya. Naalala pa ba ninyo ang ating mga aralin kahapon? Batay sa inyong naging pagbabahagi kanina sa ating naging gawain, sa tingin ba ninyo ay mayroon kayong ginawa kahapon sa loob ng tahanan na sumasalamin sa mga halimbawa ng pakikipag-ugnayan sa pamilya? Halimbawa ng pakikipag-ugnayan sa pamilya ay ang mga sumusunod. Kumain kasabay ang pamilya. Nakipagkwentuhan. Nakipaglaro. Gumawa ng takdang aralin. Nagdasal kasama ang pamilya.
Bilang paghahanda sa ating aralin ngayong araw, ako ay magbibigay ng ilang mga sitwasyon at kailangang isadula kung paano nyo ito isinasagawa sa loob ng inyong tahanan. Mga halimbawa ng sitwasyon. Humihingi ng pagkain mula sa isang miyembro ng pamilya. Hindi napagbigyan sa hiling na pagbili ng laruan o pagkain. Napagalitan ng mga magulang sapagkat nakipag-away sa mga kapatid o sa kaklase. Tinatanong ng mga magulang o nakakatanda ng kung anong ginawa ng mag-aaral o bata sa loob ng classroom. Inutusan ang batang maghugas ng pinggan o iba pang gawain. Ngayong araw ay atin namang ilalarawan at iuugnay ang mga paraan ng pakikipag-ugnayan sa loob ng tahanan na dahilan upang malinang ang pagmamahalan at pagkakaunawaan sa pamilya. Ating basahin ang mga sumusunod na salita. Pakikipag-ugnayan. Ano ang kahulugan ng mga salitang nakapaskil sa pisara? Paglinang. Ano sa tingin nyo ang kaugnayan ng mga salita sa isa't isa? Ano ang mga halimbawa ng wastong pakikipag-ugnayan sa bawat kasapi ng pamilya? Tama, paggamit ng po at opo sa mga nakatatandang kausap. Pagsasabi ng pakiusap, pasuyo at please kapag humihingi ng tulong. Pagsasalita ng mahinahon. Hindi pagsagot ng pabalang. Hindi nagdadabog o sumisigaw. Basahin ang maikling sanaysay. Paghingi ng tulong sa pag-aaral. Umuwi si Nathan mula sa paaralan. Narito na po ako, sabi niya habang papasok sa pintuan. Maligayang pagbabalik, tugon ng mga tao sa loob ng tahanan. Dali-daling lumapit si Nathan sa kanyang nanay, tatay, lolo, lola at tito upang magmano. Mano po, sambit ni Nathan habang nagmamano sa bawat isa. Salamat po sa pagsundo sa akin sa eskwela ngayong araw, tita, wika ni Nathan sa kanyang tita na kapapasok pa lamang ng bahay. Walang anuman, Nathan, sagot ng kanyang tita. Matapos magbihis ng damit pambahay, nilapitan ni Nathan ang kanyang ate. Ate, pakiusap, pwede ba akong magpatulong sa takdang aralin namin? Medyo nahihirapan kasi akong intindihin kung ano ang gagawin. Ani, Nathan. Naku Nathan, pasensya ka na dahil hindi pa kita matutulungan ngayon. Hindi pa rin ako tapos sa pinag-aaralan ko, sagot ng kanyang ate. Walang anuman ate, naiintindihan ko, tugon ni Nathan. Sunod na nilapitan ni Nathan ang kanyang kuya. Kuya, pakiusap, pwede ba akong magpatulong sa takdang aralin namin? Medyo nahihirapan kasi akong intindihin kung ano ang gagawin, ani Nathan. Sige Nathan, pero pwede ba na maghintay ka ng mga 10 minuto? Tatapusin ko lang itong sanaysay na isinusulat ko para sa aming klase. Wika ng kuya ni Nathan. Ayos lang kuya, tugon ni Nathan. Babasahin ko na lang muna ang mga inaral namin ngayong araw habang naghihintay. Nagpunta si Nathan sa kwarto upang magbasa ng kanyang mga pinag-aralan
sa araw na iyon. Magbahagi ng inyong karanasan na naglalarawan sa sariling paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa inyong magulang, maaaring tatay o nanay, kapatid, lolo o lola, tito o tita, pinsan. Ano ang mga dapat na gawin ni Nathan upang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya? Paano kayo nakikipag-ugnayan sa mga kasapi ng inyong pamilya? Ngayon naman ay dadako tayo sa gawain bilang isa. Ang panuto para sa gawain na ito ay isulat ang check kapag ginagawa mo ang nakasaad na paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa pamilya. Isulat ang X kapag hindi mo ginagawa ang nakasaad na paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa pamilya. Narito ang mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa pamilya. Hindi pakikialam ng gamit na hindi sa iyo. Kusang tumutulong sa gawaing bahay. Nagmamano bago umalis at pagdating sa bahay. Hindi nagsisinungaling. Sumusunod sa utos. Nakikipag-usap ng mahinahon at magalang. Hindi nandaraya sa pakikipaglaro. Nakikinig sa payo ng magulang. Hindi nagtatago ng sikreto sa magulang. Hindi sumisigaw sa kausap. Ngayon ay tutungo naman tayo sa gawain bilang 2. Narito ang panuto. Punan ang patlang ng paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa pamilya na iyong nais na gawin. Ibahagi sa klase kung bakit nais mong gawin ang isinulat mong paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa pamilya kapag natawag ng guro ang iyong pangalan. Halimbawa, nais kong patlang sa aking nanay. Ang maaaring sagot ay, nais kong magsabi ng totoo sa aking nanay. Narito ang mga bilang. Nais kong patlang sa aking mga magulang, sa aking kapatid, sa aking lolo o lola, sa aking tito o tita, sa aking pinsan. Anong wastong pakikipag-ugnayan sa bawat kasapi ng pamilya na kayang gampanan ng isang batang tulad mo na makatutugon sa bawat sitwasyon para malinang ang pagmamahalan at pagkakaunawaan sa tahanan? Nais mong uminom ng tubig ngunit hindi mo abot ang lalagyan ng baso. Inutusan kang bumili sa tindahan ngunit may pinapanood ka pa sa telebisyon. Nakikipag-usap ka sa mas nakatatanda. Aalis ka ng bahay at papasok na sa eskwela. Kumakain ka at dumating ang iyong kaanak. Narito ang mga susing sagot. Humingi ng tulong na abutin ang baso at magsabi ng please at salamat. Sumunod sa utos na hindi nagdarabog. Gumamit ng po at opo sa pakikipag-usap. Magpaalam na aalis na at magmano. Aloking kumain ang aking kaanak. Sa isang papel, magsulat ng 5 halimbawa ng mga gawain sa bahay na hindi sumasalamin sa wastong pamamaraan ng pakikipag-ugnayan sa pamilya. Isulat din kung sa papaanong paraan maiwawasto ang mga gawain na nailista. Mga halimbawa ng sagot, hindi kami gumagamit ng po at opo sa loob ng tahanan. Sisimulang gumamit ng po at opo sa pakikipag-usap, lalo na sa mga nakatatanda. Hindi kami nagmamano sa mga nakatatanda. Pag-aralan at sasanayin na magmano sa mga nakatatanda.
Nagsisigawan kami sa tuwing nag-uusap, kaya naman lagi itong nauuwi sa pagtatalo. Pag-aaralan at sisimulang magsalita ng mahinahon at intindihin ang sinasabi ng iba nang sa gayon ay makarating kami sa isang pagkakasundo. Para sa inyong takdang aralin, sa isang papel, sumulat ng isang wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa pamilya na nais mong matutuhan ng lahat ng iyong kamag-aral. Ipaliwanag kung bakit sa tingin mo ay mahalaga itong matutuhan ng lahat ng iyong kamag-aral o lahat ng kabataan. Halimbawa, makipagkwentuhan sa mga miyembro ng pamilya. Narito ang maaaring maging kasagutan. Para sa ikatlong araw, tayo ay manalangin. Simulan natin ang araw na ito sa pamamagitan ng pag-alam sa ating mga nararamdaman. Kumusta kayo? Maaari bang gawin ang mga sumusunod na aksyon depende sa inyong kasalukuyang nararamdaman? Mga halimbawa ng aksyon at emosyon: masaya, pumalakpak. Nananabik o excited, ikaway ang dalawang kamay. Malungkot, mga lumbaba. Kinakabahan, himasin ang dibdib. Natatakot, takpan ang mukha. Naaalala pa ba ninyo ang ating mga aralin kahapon? Hahatiin kayo sa 5 grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng isang sitwasyon kung saan maaari ninyong ipakita ang mga halimbawa ng tamang pagkikipag-ugnayan sa pamilya. Gamit ang inyong natutunan, aarte kayo batay sa wastong pamamaraan ng pagkikipag-ugnayan sa pamilya. Humihingi ng pagkain mula sa isang miyembro ng pamilya. Hindi na pagbigyan. Bilang paghahanda sa ating aralin ngayong araw, isusulat natin sa isang bahagi ng pisara ang mga miyembro ng inyong pamilya. At sa kabilang bahagi naman ay isusulat natin ang mga gawain na madalas ninyong gawin kasama ang bawat kasapi ng pamilya. Narito ang mga halimbawa ng kasapi: nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola at tito. At para sa gawain, maglinis, magdasal, magbasketball, magbasa, maghugas ng pinggan, kumain, at maligo. Matapos ninyong mailista ang mga miyembro ng pamilya, may mga tatawagin sa inyo upang gumuhit ng mga linya na magdudugtong sa miyembro ng pamilya sa kaliwa at sa kanilang gawain sa kanan. Maaari ninyong idugtong ang isang gawain sa iba't ibang kasapi ng pamilya o ang bawat kasapi ng pamilya sa iba't ibang gawain dahil magkakaiba naman kayo ng karanasan. Narito ang halimbawa. Pagbabasa ng libro
kasama si Kuya. Ngayong araw ay atin namang ilalapat at ipaliliwanag ang mga paraan ng pagkikipag-ugnayan sa loob ng tahanan na dahilan upang malinang ang pagmamahalan at pagkakaunawaan sa pamilya. Sa ating pag-aaral ngayong araw, mahalagang mapag-isipan ang tungkol sa kung papaanong ang mga wastong paraan ng pagkikipag-ugnayan ay nakatutulong sa paglinang ng pagmamahalan at pagkakaunawaan ng pamilya. Basahin ang mga pangungusap, pagkikipag-ugnayan, paglinang, pagmamahalan. Ano ang kahulugan ng mga salitang nakapaskil sa pisara? Ano sa tingin nyo ang kaugnayan ng mga salita sa isa't isa? Paano kayo nakikipag-ugnayan sa inyong magulang, kapatid, lolo o lola, tito o tita, pinsan? Ilang halimbawa ay nakikipagkwentuhan sa kapatid, nagsasabi ng po at opo kapag nakikipag-usap sa magulang, hindi sumisigaw kay lolo o lola bagamat mahina na ang kanilang pandinig. Basahin ang maikling sanaysay. Paghahanda sa pagpasok sa eskwela. Isa na namang bagong araw. Bago pumasok sa eskwela, si Nathan ay naghahanda ng kanyang mga gamit. Nakita niya ang hindi naubos na pagkain kahapon na nasa loob pa ng kanyang baunan. Lumapit siya sa kanyang nanay. Nanay, pasensya na po at hindi ko naubos ang baon ko kahapon. Nakipagkwentuhan po kasi ako sa kaibigan ko at inabutan na ng oras ng tapos ng recess. Paliwanag ni Nathan. Ayos lang anak, sagot ng nanay ni Nathan. Siguraduhin mo lang na uubusin mo ang baon mo ngayong araw. Bilin pa ng nanay niya. Opo, makakaasa po kayo, pangako ni Nathan. Ito na ang baon mo, sabi ng nanay niya. Salamat po, tugon ni Nathan. Sunod namang nilapitan ni Nathan ang kanyang tatay. Tatay, handa na po ba kayo? Maaari niyo na po ba akong ihatid sa eskwela? Tanong ni Nathan. Saglit lang anak, patapos na ako sa kinukumpuni kong ventilador. Sagot ng tatay ni Nathan. Sige po tatay, magpapaalam muna po ako kina lolo at lola. Sambit ni Nathan. Pinuntahan ni Nathan ang kanyang lolo at lola na nagpapahinga sa sala. Lolo, lola, papasok na po ako sa eskwela, sabi ni Nathan. Mag-iingat ka apo, wika ng lolo ni Nathan. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo, bilin naman ng lola ni Nathan. Opo, masiglang tugon ni Nathan. Mano po lolo at lola, dagdag pa niya. Pagpalain ka apo, sabay na sambit ng lolo at lola ni Nathan habang inaabot ang kanilang kamay. Salamat po, ani Nathan. Huling pinuntahan ni Nathan ang kanyang mga kapatid na kumakain pa ng agahan. Papasok na ako sa eskwela ate at kuya. Mamaya pag uwi ko, maglaro ulit tayo ng habulan. Sambit ni Nathan. Sige, pagkagaling namin sa eskwela ay yayayain namin ang mga pinsan natin na maglaro ng habulan. Tugon ng kanyang ate. Mag-ingat kayo ni tatay sa daan. Dagdag naman ng kanyang kuya. Yehey, masayang nasambit ni Nathan. Ingat din kayo sa biyahe papasok sa eskwela. Mahal ko kayo, wika ni Nathan habang kumakaway at patungo sa pintuan. Batay sa inyong ginagawa sa inyong tahanan upang makipag-ugnayan sa mga kasapi ng pamilya, ano pa kaya ang mga dapat na gawin ni Nathan?
Paano ito nagpapakita ng pagmamahalan at pagkakaunawaan sa pamilya? Ngayon ay dadako tayo sa gawain isa. Ang panuto para sa gawaing isa ay ito. Basahing mabuti ang bawat pangungusap. Punan ang bawat patlang ng nararapat na paraan ng wastong pakikipag-ugnayan na nagpapakita ng pagmamahalan at pagkakaunawaan sa pamilya. Sundan ang halimbawa. Huwag mahihiyang humingi ng tulong sa guro kung hindi alam ang gagawin. Subukan natin ang halimbawa. Halimbawa, si nanay ay nagwawalis. Ako ay patlang. Ano ang maaaring ilagay na paraan ng wastong pakikipag-ugnayan na nagpapakita ng pagmamahalan at pagkakaunawaan sa patlang? Narito ang maaaring sagot. Si nanay ay nagwawalis. Ako ay tutulong kay nanay sa pagwawalis. Malinaw ba? Maaari na ninyong simulan ang gawain bilang isa. Si tatay ay umuwing pagod galing sa trabaho. Ako ay patlang. Si lolo o lola ay mahimbing na natutulog. Si tito o tita ay nagugutom. Si kuya o ate ay umiiyak. Si pinsan ay nakaupo sa sulok at walang kausap. Tutungo naman tayo ngayon sa gawain dalawa. Narito ang panuto. Punan ang unang patlang sa pangungusap ng kasapi ng pamilya. Siguraduhin na iba't ibang kasapi ng pamilya ang nakalagay sa bawat bilang. Punan ang ikalawang patlang sa pangungusap ng paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa pamilya na ipinapangako ninyo na gagawin mamaya pag-uwi sa bahay hanggang kinabukasan bago pumasok sa klase. Siguraduhin na ang ilalagay ninyong paraan ng wastong pakikipag-ugnayan ay kaya nyong tuparin. Pag-uwi sa bahay, gawin ninyo ang naipangako nyong paraan ng wastong pakikipag-ugnayan at ibahagi ang inyong karanasan sa klase kinabukasan. Halimbawa, kay patlang, ako ay patlang. Narito ang maaaring sagot. Kay tatay, ako ay susunod sa utos na hindi nagdarapog. Kay patlang, ako ay patlang. Anong wastong pakikipag-ugnayan sa bawat kasapi ng pamilya na kayang gampanan ng isang batang tulad mo na makakatugon sa bawat sitwasyon para malinang ang pagmamahalan at pagkakaunawaan sa tahanan? Nasigawan mo ang iyong nanay dahil masama ang loob mo na hindi ka pinayagan na maglaro sa labas. Pinapangaralan ka ng iyong tatay dahil may mali kang nagawa. Hinihiram ng iyong pinsan ang iyong laruan. Ibinili mo ng candy ang sukli sa tindahan nang walang paalam sa iyong magulang. Gusto mong kainin ng tsokolate ng iyong kapatid, ngunit wala pa siya. Narito ang mga susing sagot. Humingi ng paumanhin o magsabi ng sorry sa aking nanay. Makinig sa pangaral at huwag sumagot ng pabalang sa aking tatay. Ipahiram ang laruan o makipaglaro sa aking pinsan. Sabihin sa aking magulang ang aking ginawang paggamit ng sukli upang bumili ng candy nang walang paalam. Hintayin ang aking kapatid upang magpaalam na kainin ang kanyang tsokolate. Para sa ika-4 na araw. Tayo ay manalangin. Para simulan ang ating pag-aaral ngayong araw, maaari bang magbahagi ng inyong mga bagong hobbies o mga bagong gawain na inyong ginagawa o sinimulan?
Mga halimbawa, pagguhit, paggawa ng mga bracelet, panonood ng mga palabas sa telebisyon, pagkolekta ng mga photocards, pag-aral ng mga bagong sayaw o kanta. Sa iyong palagay, bakit mo sinimulan ang mga bagong hobbies na ito? Ano ang idudulot nito sa iyo o sa iyong pamilya? Naalala pa ba ninyo ang ating mga aralin kahapon? Magpapakita ako ng iba't ibang sitwasyon sa pisara. Sagutin kung ito ba ay wastong pamamaraan ng pagkikipag-ugnayan sa pamilya o hindi. Kung ang sagot nyo ay oo, wastong pamamaraan, mag-thumbs up. Kung hindi naman, hindi wastong pamamaraan, ay mag-thumbs down. Paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda. Hindi pagsagot ng pabalang. Pagsunod sa mga utos ng kasapi ng pamilya. Maayos na nakikisuyo kung may kailangan. Hindi pakikinig sa tuwing nagkukwentuhan ang mga miyembro ng pamilya. Palaging pagsigaw kung may kailangan. Pagdadabog sa tuwing hindi na pagbibigyan ang gusto o hiling. Bilang paghahanda sa ating aralin ngayong araw, magpapakita ako ng dalawang bersyon ng iisang bagay. Tukuyin kung alin sa dalawang larawan ang totoo o wastong bersyon. Ipaliwanag ang sagot. Unang bersyon ng larawan. Pangalawang bersyon. Una at pangalawang bersyon. Sumunod, unang bersyon. Ito naman ang pangalawang bersyon. Sumunod na larawan. Sumunod na bersyon. Batay sa ating ginawa, ano ang kahalagahan ng pagiging totoo? Ngayong araw ay atin namang ipakikita at pangangatwiranan ang mga paraan ng pagkikipag-ugnayan sa loob ng tahanan na dahilan upang malinang ang pagmamahalan at pagkakaunawaan sa pamilya. Sa ating pag-aaral ngayong araw, mahalagang mapag-isipan ang tungkol sa kung bakit mahalagang makipag-ugnayan ng wasto sa ating pamilya. Pagkikipag-ugnayan, paglinang, pagmamahalan. Ano ang kahulugan ng mga salitang nakapaskil sa pisara? Ano sa tingin nyo ang kaugnayan ng mga salita sa isa't isa? Ano ang sariling pagkakaintindi sa pariralang pagiging totoo? Tama, ito ay hindi pagsisinungaling, katapatan, pagsasabi ng nararamdaman, hindi paglilihim, pag-amin sa pagkakamali. Basahin ang maikling sanaysay. Pagiging totoo sa pamilya. Nagkukwentuhan muli kami ng kaibigan kong si Nathan habang recess. Nathan, may ikakwento ako sa'yo. Masaya kong bungad sa kanya. Ano yun? Sagot ni Nathan. Napag-isipan ko kasi yung mga ikwento mo noong isang araw. Kaya sinubukan ko rin na makipag-ugnayan sa mga kasapi ng aming tahanan. Ang sarap pala sa pakiramdam na maging totoo sa pamilya, sabi ko. Talaga? Kwentuhan mo naman ako habang kinakain ko ang baon ko. Bilin kasi ni nanay na ubusin ko ang pagkain ko. Tugon ni Nathan. Halika, kwentuhan natin si Nathan. Nitong mga nagdaang araw, paano kayo nakipag-ugnayan sa mga kasapi ng inyong tahanan? Tayo ngayon ay magkakaroon ng pagbabahaginan
Naalala ba ninyo ang inyong mga ipinangakong gagawin kahapon? Nagawa niyo ba ang mga ito? Makinig tayong lahat sa mga nais magbahagi. Sino ang gustong mauna? Ngayon ay dadako tayo sa gawain 1. Sagutin ang mga tanong ng malinaw at matapat. Huwag mahihiyang magtanong sa guro kung may tanong na hindi maintindihan. Ano ang nararamdaman mo habang ginagawa ang paraan ng pagkikipag-ugnayan na hindi mo dating ginagawa? Ano ang reaksyon ng kasapi ng iyong pamilya sa iyong ginawa? Ano ang natutuhan mo sa iyong karanasan? Bakit mahalaga ang pagiging totoo sa pamilya? Paano mo higit na maipapakita ang pagiging totoo sa pamilya sa mga susunod na araw? Anong wastong pakikipag-ugnayan sa bawat kasapi ng pamilya na kayang gampanan ng isang batang tulad mo na makakatugon sa bawat sitwasyon para maninang ang pagmamahalan at pagkakaunawaan sa tahanan? Malungkot ang iyong kapatid. Hindi nabili ng iyong magulang ang nais mong laruan. Hindi marinig ng iyong lolo ang iyong sinasabi dahil malayo ka at may kahinaan na ang kanyang pandinig. Hindi sinasadyang napatid ka ng iyong pinsan habang naglalaro ng habulan ng iyong ikinadapa at ikinasugat. Nabasag mo ang paboritong baso ng iyong tita. Sa isang papel, sagutin ng mga sumusunod na tanong. Sa tingin mo, mahalaga ba ang pagiging totoo sa paglinang ng pagmamahalan at pag-uunawaan sa pamilya? Bakit oo o bakit hindi? Sa iyong palagay, anong maaaring mangyari sa pamilya kung hindi magiging totoo ang mga miyembro nito? Magbigay ng halimbawa. Maliban sa mga nabanggit na mula pa noong mga nakakaraang araw, mayroon ka pa bang naiisip na iba pang pamamaraan ng pagiging totoo sa loob ng tahanan na hindi pa nababanggit? Sa isang papel, iguhit ang hitsura ng isang pamilya na kung saan ang mga miyembro nito ay nagiging totoo sa isa't isa. Iguhit ito batay sa iyong pagkakaintindi ng posibleng epekto ng pagiging totoo sa loob ng tahanan.